Sa ating pagpapatuloy sa ating paghuhulog ng ating pag-ibig contribution, so dahil po kababalik lang po natin nung tayo po ay nangibang bansa ng 2008, tapos after 4 years po tayong nakauwi, so dito po tayo nagsimulang mag-open ng ating pag-ibig contribution, dahil isa po ito sa requirement ng ating pagbabalik balik bansa, or isa po ito sa requirement para po tayo ay makabalik sa pangingibang bansa, dahil po nung time na yun is nagbakasyon lang po tayo. So kung inyong nasubaybayan, ito po is December 31, 2012. So sa ating kumikita po siya ng 66.72 sa ating 2012 na contribution. So bali yan, first year natin na contribution. So sumunod naman is December 31. So every end of the year po lumalabas po yung parang sinasabing dividend natin. So sa 2013 ito naman po yung income natin, so 117, parang halos dumoble or kasi nga hindi ko alam kung this is considering as compounding interest. So ito po is base lang po sa ating contributions, kung may mga lapses man din po tayo, so dito po natin makikita. So ito po yung ating journey ng 2013. So meron po tayong dividend rate na inabot ng 117. So sabi ko nga, nakapag-open po tayo ng ating pag-ibig contribution, gawa ng isa ito sa requirement kapag tayo pa ay bumalik sa pagiging OFW. So next is ang 2024. So mula sa 117 nagiging 325.77 ang ating dividend rate. So ito po yung ating pangatlong taon sa ating paglalakbay sa ating paghuhulog ng ating pag-ibig contribution. So kung ating iisipin, medyo maliit, pero nandyan yung interest. At saka habang tumatagal ng tumatagal, palaki ng palaki ang ating hulog, at palaki ng palaki yung ating income, yung ating dividend rate na makukuha mula sa ating paghuhulog o pag-iimpok sa ating pag-ibig contribution. So ito po yung ating pangatlong taon or pang-apat, kasi 12, 13, and 14. So pangatlo. So ito po yung ating pangatlong journey. So ngayon naman, let's move on to 2015. So sa 2015, meron po tayong kinita ng 488.49. Ito po yung ating paglalakbay sa taong 2015. So dito po, iba-iba po yung ating hulog. Kasi nga, hindi po siya iba-iba. So ang ibig kong sabihin, yung ating contribution is 200, kasi po yun ang pinaka requirement nung tayo po ay mangingibang bansa, na kailangan natin magbayad ng 200 per month. So yan po yung inabot sa ating paghuhulog, sa ating kinita sa ating dividend ng paghulog ng pag-ibig contribution. So ito yung 2015. Next naman is, let's move on to year 2016. So kung inyong napapansin, ang year 2016, 852.59. So year 2016, so nung time na to, dito po tayo nakapag-bakasyon, at saka ito yun din po ata ang panahon na nakapag-apply tayo ng loan or housing loan. So medyo nagtaas mula sa 200, nagiging 600, nagiging 800, kasi medyo nagkaiba-iba gawa ng sa requirement na para magiging premium yung ating contribution. So ito yung time na nakapagbakasyon tayo, na nakapag-avail po tayo ng housing loan. So ibig sabihin, yung ating housing loan, nag-apply po ng aking misis is November 15, 2015, tapos December next year 2016, nag-grant na po yung ating loan. So nakapag na po tayo nating housing loan. So kaya dito po medyo tumaas na po yung ating income. So let's proceed to 2017. So sa 2017, ayan, medyo malaki-laki na, kasi nga mas
mas matagal na ang ating paghuhulog, mas malaki ang ating kikitain. So, sa 2017, inabot na po tayo ng 1,458.03. So, isi-share ko lamang po sa inyo kasi nga may almost 2 years po tayong lapses na walang hulog. So, dahil nga hindi po tayo nakapaghulog, may kita pa rin naman siya pero hindi ganun kalakihan. At the same time, meron ding time na nakakaranas tayo ng pandemic. So, kahit may pandemic, may kinikita pa rin. So, hindi pa rin ganun kalakihan gawa ng iba ang rate na binibigay sa regular savings contribution compared to Pag-ibig Impetus Savings Program. So, let's proceed to 2018. So, sa pagkakaalam po, 2018 at saka 2017, dito tayo nagkakaroon na walang hulog. So, kung inyo napapansin, mula sa 1.4 nagiging 1,651.55. So, ito po yung 2018 na kababalik lang natin galing bakasyon, at ito din po yung time na nag-open tayo ng ating MP2 Savings Program na first account, which is October. Tapos nakapaghulog po tayo ng second hulog natin, which is November, bago po tayo nakabalik sa ibang bansa ulit. So dito, ito yung paglalakbay natin ng 2018 na paghulog ng ating Pag-ibig contribution. At the same time, ito na po yung ating kita. Dahil nga medyo maliit lang, dahil magkano lang naman ang hinulugan natin dito is 800 monthly. At saka nagkaroon pa ng lapses. Then, dito naman tayo sa ating 2019. Let's move on sa ating 2019. Ito yung kasagsagan ng pandemic. So, mula 1.6, nagiging 1771.55. So, kung bago pa po kayo sa aking channel, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. So, meron naman po tayong update sa ating upload sa ganitong dividend ng ating Pag-ibig contribution. Kaya lang, meron doong 2 taon, yung 2019 at saka 2020 or 2021. So, ibig sabihin almost 3 years na wala po siyang pinapakitang dividend rate gawa ng di ba nga sabi ko is pandemic. So, kung inyong nasubaybayan, makukompare din po natin ang ating ginagawa sa ating mga nakaraang upload. So, kung inyong napapansin, ito po yung ating paglalakbay ng Pag-ibig MP2, Pag-ibig Contribution 2019. Then, let's proceed to year 2020. So, ito naman po ang inabot niya, 1,844.56. Hindi po yan edited kasi yan po ang lumalabas na report. Kung yung napapansin, ayan, view 2020 tapos 2020. So, kung mapapansin niyo every December 31, every end of the month in particular year. So, diyan natin makikita. Then, kung inyong napapansin, yan yung kasagsagan na ating pandemic. So, parang kunting-kunti lang din naman kasagsagan. At the same time, medyo wala din po tayong naihulog. Tapos, nung time na nagkapag-open na po tayo, dahil nga meron tayong lapses, nakapagbalik po tayo sa ating paghuhulog, nakapaghulog po tayo ng 1,000 monthly. So, dito po talagang officially nagsimula na 1,000 na po ating hinuhulog until now, until present. So, let's move on to 2021. So, kung inyong napapansin, mula 1.8, nagiging 2.5 kasi nga malaki na ang nailagay na natin na puhunan. Kasi, kung bibilangin natin kung 1,000 ang hinuhulog natin, sa bagong update ng paghulog natin, dahil nga mayroon tayong mga lapses, nagkaroon na po tayo ng 12,000 as per year na hulog. Let's say 2020. So, medyo malaki-laki na kasi medyo malaki na rin ang ating hulog. Tapos, kung inyo pong napapansin, palaki ng palaki yung ating dividend income sa ating paghulog ng Pag-ibig contribution. So, sa ating paghulog ng contribution, every next year or the preceding year, saka pa lang sila magpo-forecast ng dividend rate or dividend income. So, let's proceed to 2022. So,
kita mo halos nag-double siya kasi nagiging 4,222.21. Kung inyo pong mapapansin, ang forecasting nito, ang 2022, ang forecasting is 2023. So ngayon naman sa 2023, wala pa tayong dividend income gawa ng ang forecasting is 2024 by March or April. So ito po muna ang ating, hanggang dito po muna natin excuse me, may bibigay ang ating income sa 2022. Pagdating naman natin sa 2023, magiging zero gawa ng wala pa pong forecasting ang ating pag-ibig contribution, pati din ang ating 2024 kasi simula lang din po ng ating 2024. So sa kabuuan po, inabot na po tayo ng 118 months, which is 2 buwan na lang para magiging 10 years. So, ngayon napapansin, yan na lang po ang aking contribution noong November 15, 2023. Sa 2023 na po yan. So, contribution lang po ang nag-appear. Wala po yung dividend rate. So, ito yung sinasabi ko na 2023. So, ang 2023, malalaman natin ngayong taon, ngayong March or April or May. So, dito natin aantabayanan, dito natin aabangan, dito natin subaybayan. So, kung inyo pong nagustuhan, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na upload. Stay safe. Thank you for watching. God bless, and mega shoutout sa ating mga OFW na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating paghulog ng Pag-ibig MP2 Savings Program or Pag-ibig Contribution. So, sa kabuuan, ito yung 2024, which is nakapagbayad tayo ng January. Nagbayad tayo is January 25, 2024. So, 1,000. So, unang buwan lang natin sa unang taon natin nakapagbayad. So, dito tayo mag-aantay ng dividend rate kung magkano ang kikitain natin. So, kung halimbawa sa 2022, kumita tayo ng 4,222.21, aabangan natin sa 2024 kung magkano ang kikitain natin sa loob ng year 2023. Kung inyo pong mapapansin, naway inyong nasundan nga at saka naway inyong naintindihan kung paano po tayo kumita sa ating pag-ibig contribution. So, patagal ng patagal, palaki ng palaki yung ating income. So, di ba? Kung inyo napapansin, inabot na po tayo ng as per year lang po yan na income. So, sa kabuang income natin mula 2012 hanggang 2022, nakakaroon na po tayo ng 15,393.75. So, makiklaim natin yan pagdating ng araw dahil ito po ang sinasabi natin na tax-free. So, di ba tax-free, wala po siyang bawas dahil nga po tax-free. Once again, this is Jinjuana Patindol. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and saang panig man kayo ng mundo, guys. Tuloy-tuloy lang natin ang ating paghuhulog, malaki man o maliit, basta wala po tayong palya. Affordable naman po. So, thank you for watching and stay safe, God bless, and see you next time. See you in my next upload.